Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit-init na balita lalo na para sa mga suki ng LRT Line 1. Extended na rin po ang operating hours niyan tuwing Lunes hanggang Biyernes. Simula po bukas, March 26, 30 minuto ang extension ng operasyon sa gabi. Sabi po ng pamunuan ng LRT Line 1, magiging 10:30 p.m. na ang huling biyahe ng tren sa Dr. Santos Station pa northbound. Kung pa southbound naman, 10:45 p.m. ang last trip mula sa Fernando Poe Jr. o dating Roosevelt Station. Payo po ng LRT1, dumating ng mas maaga sa mga istasyon dahil magsasara ang mga ticket booth 5 minuto bago mag-last trip. Wala naman pong pagbabago sa schedule ng first trip ng mga tren sa LRT1. Bukod sa LRT1, una na nagpatupad ng extended operations ang MRT3 kahapon. 1 oras po yan sa gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Nakauwi na sa Pilipinas ang ilang Pinoy na nasagip matapos gawing scammer sa Myanmar. Ikinuwento ng isa sa kanila kung paano sila nabiktima ng human trafficking at naipuslit palabas ng bansa. Balitang hatid ni Bam Alegre. 30 Pilipino na biktima umano ng human trafficking sa Myanmar ang napauwi na sa Pilipinas. Nailigtas sila sa mga scam hub sa Miyawadi. Nagpaunlak ng panayam ang isa sa mga na-repatriate na Pilipino at inilahad niya ang naranasang pagmamalupit sa kamay ng mga scammer. Usually, mahirap talaga dun eh. Papangakuan nila kayo ng mataas na sahod tapos pagdating nyo dun, hindi naman mauubos din sahod nyo, kakapain nila. Pag di kayo naka-reach ng quota, ibibilad nila kayo sa araw. Tapos may mga times na wala kayong morning break. Almost 17 hours kami nagtatrabaho dun eh. Gumagamit daw sila ng ibang pangalan para makapang-scam. Ilan lang yan sa iba't ibang scam na pinagawa raw sa mga biktima kasama ang cryptocurrency at love scam. Literally scamming talaga. Ang work namin is magpapanggap kami na rich guy o rich women and then kukunin mo yung trust ng client. Pag nakuha mo na yung trust ng client, pipilitin mo sila mag-invest sa platform nyo. Sa social media nakilala ng mga biktima ang nag-recruit sa kanila mula sa Pilipinas. Patungong Myanmar, marami raw silang stopover. Dumaan daw sila sa Hong Kong, sa Thailand, bago makarating sa Myanmar. Nagkataon daw na nang raid ang mga sundalo ng military government ng Myanmar sa kanilang opisina, kaya siya nagkaroon ng pagkakataon na makatakas. Babala ng ating pamahalaan, iwasan ang mga mapang-akit at too good to be true na mga alok sa social media. No, may matatanggap kayo sa FB, sa Messenger, pagkatapos pagka pinatulan mo yan, so may makakausap ka, hindi naman sasabihin sa iyo yung tunay na pangalan, tapos mag-meet kayo sa isang lugar, yun na, iaayos na nila yung mga dokumento mo para ikaw ay bumiyahe. Doon sa backdoor, hindi ka naman dadaan sa regular eh, hindi ka dadaan dito sa Bureau of Immigration, dadaan ka noon sa Zamboanga or sa Palawan, tapos sasakay ka ng barko, maglalakad ka na ilang araw, napakatagal ng biyahe. May hatid na tulong ang gobyerno sa mga na-repatriate na Pinoy para makapagsimula sila muli ng kabuhayan. Sa DMW at OWA, sila po itatanggap ng financial assistance. No? Meron nakahandang 50,000 sa DMW at 10,000 mula sa OWA. No? Maliban doon, yung legal assistance na napaka-importante ibibigay po natin. May reintegration programs din tayo na kung talagang hahanap sila ng matinong trabaho una dito sa ating bansa, pwede natin silang i-refer. Bukas may darating pang mahigit 100 pang mga Pilipino na sumailalim din sa repatriation mula sa Myanmar. Patuloy rin ang investigasyon ng pamahalaan sa mga posibleng koneksyon sa Pilipinas ng mga hinihinalang sindikato na nagpapatakbo ng mga scam hub. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nadiskubre sa Maynila ang 3 barko na wala umanong maayos na papeles. Ang ilan sa kanila may sakay ring Chinese nationals na pinaniniwala ang trabahador doon. Balitang hatid ni Oscar Oida. Ilang regularidad ang natuklasan ng magsagawa ng inspeksyon ang Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration, Maritime Industry Authority, DOLE at National Intelligence Coordinating Agency sa 3 barkong nakaangkla sa Manila Anchorage area noong March 20. Isa rito ang pagkawala ng 8 Chinese crew member na base sa vessel calendar as of March 19 ay nakasakay pero nang inspeksyonin ng barko ay wala na ang mga ito.
Yan po yung ating gusto pang i-dig deep, no, if there are any other intention itong mga foreign national na ito aside to being part of the crew and operating in dredging and reclamation operation po in Manila Bay. Ito po yung ating chine-check pa at pina-find out. Nakikipagtulungan po tayo ng mga ahensya na involved dito. Napag-alaman ring wala umanong domestic shipping operation certificate ang naturang barko at hindi gumagana ang mga CCTV nito. Sa isa pang barko, siyam na Chinese national naman ang pinaniniwalaang nagtatrabaho bilang crew na di pinahihintulutan ng regulasyon ng marina. Kapag ang vessel, it is a Philippine registered vessel or a bareboat charter which is a temporary registered in the Philippines, it is required na strictly Filipino crew lahat yan. Inabutan naman sa isa pang barko ang 12 pang Chinese national na ditugma sa kanilang alien employment permit. Pagpapaliwanagin daw nila ang mga may-ari ng barko. If we found out na merong mga violations to marina rules and regulation, definitely we will call the owners and we will issue appropriate show cause orders to them, and they have to explain kasi kung Philippine flag ito, they have to explain to us why are you employing those foreign nationals wherein in fact you are not allowed to. So that's the basic premise na ating gagawin. We still have to wait for the final report. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang DOLE tungkol dito pero di raw muna sila magbibigay ng komento habang nagsasagawa ng investigasyon. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay nga sa mga na-rescue ng mga Pinoy mula sa isang scam hub sa Myanmar, mga barkong may tripulanting Chinese na walang maayos na papeles at iba pang issue. Kausapin natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, magandang umaga po. Opo, anong effort po yung ginagawa ng Bureau of Immigration para maprotektahan yung mga kababayan natin laban sa posibleng human trafficking tulad nitong mga Pinoy na nasagip po sa Myanmar? Yes, dito po sa ating mga paliparan, we're making sure po that we implement strict departure formalities para na-i-intercept po natin if there are attempts of mga kababayan natin na umalis po ng bansa upang magtrabaho illegally. Daan po sa ilang mga scam hubs abroad, pero hindi po natin maiiwasan that there are really makukulit na umaalis po at nagtatrabaho doon in the guise of being regular tourists. That's why one thing that we are really doing is we're ensuring na inilalabas natin lahat ng mga istorya na nakuha natin, tong information about this syndicate. Ang BI po ang unang nag-issue ng warning against this syndicate na nakita po natin na lumalaki. After nag-declare po ng Pogo ban ang ating Pangulo, mukhang may mga operations po ng mga ganyang scam hubs na nagsusulputan sa ibang bansa. That's why we're sending a warning dun sa mga kababayan natin. The initial 3 na na-repatriate po na lumabas, na balitaan po natin ay umalis daw po sa backdoor. So they risk everything na sumakay ng bangka. It's a very dangerous route. And then they transferred from country to country para lang po maabuso doon sa pinagtatrabahuan nila. Kami rin po sa media, panay-panay yung aming pagpapalabas ng mga ganitong storya para maging mabala sa ating mga kababayan. Pero nakakarating ho ba sa kanila itong mga impormasyon na ito? I think it's more of itong ilan sa mga kababayan natin are risking because of the good offers na binibigay po nitong mga kumpanyang ito. Kung mapapansin niyo po, yung mga nare-repatriate, itong mga nabibiktima are not the usual victims of human trafficking na hindi informed, hindi maalam, hindi social media savvy. Itong mga nabibiktima po ngayon ng human trafficking ay mga nagtapos ng kolehiyo, mga nag-aral sa magagandang paaralan, have good history. Kung makikita nyo, may mga travels ng iba, nakapagbakasyon ng iba. But they are tempted to agree to such offers kasi maganda po ang offer sa kanila. From what we heard, yung unang mga offers go as much as $800 a month with free board and lodging, free food, and free travel. So it's very enticing for young urban professionals. But yun nga, we want the word to be out that this is not real and this is a scam na binibiktima po at sinasaktan yung mga kababayan. Kaya nga po mahalagang i-highlight na itong mga ganitong trabaho na
nagsasabi na mataas yung sweldo, lalo na sa rehiyon. Dapat ikumpara rin ho, hindi ho ba, kung ano talaga yung going rate ika nga dito sa rehiyon. At kapag masyado mataas, wag nang maniwala. Nabanggit niyo po yung backdoor. Matagal na ho itong usapan, hindi ho ba? Pero bakit hanggang ngayon, marami pa rin nakakalusot doon? Well, ito pong area na ito is not covered by immigration. This is being monitored by local government units and mga kapulisan po doon sa area. But we have been raising this concern kasi may nakikita po tayo na nare-repatriate ng mga kababayan natin na sinasabi po nila ay dumaan po sila dito sa backdoor. I think this needs a whole of government approach and nagpapasalamat po tayo sa Interagency Council Against Trafficking kasi nung September po nag-initiate sila ng study about these areas that are considered vulnerable sa ating bansa na maaring gamitin para sa illegal na tawid dagat. At meron po silang mga rekomendasyon doon ng mga ahensya ng gobyerno na kinakailangan po ay gumawa ng efforts to ensure the security doon sa mga pampang, yung malalawak pong pampang na sa kanilang mga saklaw, na mabantayan po ito at hindi magamit para sa illegal na pagtawid dagat. Well, abangan po natin kung may aksyon, lalo na yung mga LGU dyan sa mga rekomendasyong yan. Maiba naman po ako kabilang yung BI dun sa nag-inspeksyon sa 3 barkong nakaangkla po sa Manila Anchorage area noong March 20. Na-establish na po ba yung kanilang pakay? Sa ngayon po, kinukuha pa po natin yung mga records ng mga individuals na nakuha natin mga pangalan doon. Baka makapaglabas po tayo ng information about this in the next few days. But definitely po, if these foreign nationals are there and they are working there, mukhang may violation ito. Kasi hindi po, kagaya po ng nabanggit ng ibang ahensya, if it's local flag, hindi dapat nagtatrabaho dyan ang mga foreign nationals. Ang mga foreign nationals po, kung meron silang work visa dito, meron silang alien employment permit, yan ay company specific. Kailangan po kung saang kumpanya sila assigned or doon sila nagtatrabaho, yun ang petitioner ng kanilang visa, doon lamang sila makikitang nagtatrabaho. If they render services outside the company that petitioned them, yan po ay kinokonsidera natin na violation and could be a reason para ma-revoke po ang kanilang mga visa. Pagdating naman po sa deportation ng mga dating POGO boss o mga workers, may nakakalusot daw kasi kung may stopover yung flight nila. Minsan daw sariling gastos ng deportee yung plane ticket. Ganun po pa rin po ba yung sitwasyon ngayon at wala pa talagang direct flight doon sa kanilang final destination? Yes, actually, sir, ang cost talaga for deportation, for the ticket, ay shouldered ng deportee himself. Kasi dapat hindi po ang Philippine government ang naglalabas ng pondo para sa gastos, para sa deportation, but the deportee himself ang dapat gagastos dyan. If not him, yung kanya pong embahada ang nagbibigay ng assistance. Part of the requirements is for them to submit a ticket, outbound ticket, but yun nga po, through the discussions with the Senate as well as ng ating Board of Commissioners, nakita natin that it's also important siguro na i-tighten natin itong deportation kasi while our goal, the goal of the Philippine government is to ensure that they are out of the country, they are blacklisted, part siguro din ng ating mga efforts to protect our neighbors in the ASEAN region ay siguraduhin na hindi magagamit itong mga ibang Asian countries na ito upang makapag-expand pa further itong mga online gaming companies at mga scam hubs na ito doon sa mga kapitbahay nating bansa. And of course, makarating sila sa kanilang destination na kung China ay kakasuhan sila at makukulong palalo, hindi ho ba? Mapunta naman tayo kay Attorney Harry Roque na huli nating nakita sa The Netherlands. Hinahanap po siya ng Kongreso. May magagawa bang Bureau of Immigration para pabalikin siya sa bansa? Sa ngayon po, legally, wala po dahil wala po siyang whole departure order, wala po siyang warrant of arrest. What we have is the Immigration Lookout Bulletin that requires the immigration to monitor his whereabouts. But apart from that po, wala pa po sa ngayon, but kung sakali po na maglabas po ng any kind of order against him, mailalagay po natin yan sa ating system para magkaroon po tayo ng efforts to intercept him kung sakaling dumaan po siya sa atin. Finally po, kabilang si Senador Bato de la Rosa sa mga pinangalanan sa application for a warrant of arrest sa ICC dahil po sa kanyang umano'y papel sa drug war. May information po ba tayo tungkol sa kanya? Kasi nasabi niya na magtatago raw siya kung ipa-aresto siya ng ICC. At this moment po, wala pa po kaming natatanggap na any formal information about ICC, any warrant of arrest
in relation to this. But we are monitoring naman po kung sakaling kinakailangan. But this will be implemented by our mga kapulisan po. Pero ang immigration naman po is ready to support kung ano po yung mga kinakailangang actions ng ating national government on this one. And again, pag nabanggit yung backdoor, sinasabi nyo nga, malaki yung papel dito ng LGU kung yun yung babantayan. That's right. Maraming That's salamat right po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po, magandang umaga. Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Ilang bahagi ng Maguindanao del Sur ang sinalanta ng buhawi nito pong weekend. Sa bayan ng Datu Salibo, hindi bababa sa 10 bahay ang nasira sa 2 barangay. Nangako ng tulong sa mga nasalanta ang lokal na pamahalaan. Pinaniniwala ang buhawi rin ang sumira sa ilang bahay sa Sharif Saidona, Mustafa. Malakas daw ang humampas na hangin kasabay ng malakas na ulan. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ang masamang panahon sa Maguindanao at ilan pang bahagi ng Mindanao ay epekto ng Intertropical Convergence Zone o ang pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Ang ITZZ muli ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong Martes ayon sa Pag-asa. Sa mga susunod na oras, uulanin ang ilang panig ng bansa. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Sa kabila niyan, pinaalerto pa rin po ang ilan nating mga kapuso sa matinding init at alinsangan. Posibleng umabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. Habang 42 degrees Celsius naman sa Pili, Camarines Sur. Mananatili po sa extreme caution level ang posibleng heat index ngayong araw dito sa Metro Manila. 38 degrees Celsius sa Pasay, habang 36 degrees Celsius dito sa Quezon City. Para iwas heat cramps, heat exhaustion o heat stroke, maiging magsuot po ng presko o komportabling damit, iwasang magbilad sa arawan at dalasan ang pag-inom ng tubig. Pasok na sa quarterfinals ng Miami Open 2025 ang Filipina tennis player na si Alex Yala. Yan ay matapos umurong sa round of 16 ng kanyang kalaban at number 10 seed na si Paula Badosa ng Spain. Ayon sa Women's Tennis Association, nag-withdraw si Badosa sa match dahil sa kanyang lower back injury. Susunod na makakalaban ni Yala ang mananalo sa laban ni na number 2 seed Iga Swiatek at number 22 seed Elina Svitolina. 2 sunog ang sumiklab sa magkaibang barangay sa Caloocan kagabi. 2 ang sugatan, kabilang ang isang senior citizen. Balita hatid ni James Agustin. Ayan na, ang lakas oh! Ginising na nagangalit na apoy ang mga residente ng isang compound sa barangay 176A Bagong Silang sa Caloocan bago maghating gabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. 5 fire truck nila ang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Kinailangan tanggalin ng mga bombero ang mga bumagsak na yero para malapitan sila makapagbuga ng tubig. Nagsilika sa mga naapektuhang residente sa Zabarte Road. 2 nasugatan, kabilang ang senior citizen na si Ernesto na nagtamo ng mga paso sa likod, braso at leeg. Wala siyang naisalbang gamit. Nakahiga ako. Ko na mainit na. Bumangon na lang ako. Pagtingin ko, ang laki na ng apoy. Pumapasok na sa bahay ko. Sana kung mayroong tutulong sa akin, nawagan na ano. Wala na akong bahay eh. Wala nang matuluyan. Kaya kung sana may maawa sa akin. Wala ring nailigtas na gamit ang pamilya ni Jakester. Ang ipinagpapasalamat na lang niya, ligtas na nakalabas ang kanya mag-ina. Ginising na po nung asawa ko. Pagkita po, ang laki na po ng sulod. Talaga nasa ibabaw na. Kaya nung po, biglang lumabas na kami. Sana matulungan kami sir. Ang hirap. Sa tansya ng mga taga-barangay, umabot sa 8 bahay ang nasunog. Apektado ang mahigit sa 30 pamilya. Makakaasa po sila na makakapag-supply po, magdadala po kami ng pagkain para sa kanila. Then marami naman ho tayong mapagkukunan na tulong. Kung sa usapin po ng mga damit nila, pwede ho kami makatulong din para kahit paano po meron po silang magamit. Hinahanap ngayon ng mga otoridad ang may-ari ng bahay kung saan nagsimula ang apoy na tumakas umano sa kasagsagan ng sunog.
Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy na napula matapos sa mahigit 1.5 oras. Bagong gawa lang yan, Sa barangay 167 sa Caloocan pa rin, tinupok din ng apoy ang isang bahay bago mag-alas 9 kagabi. 14 na residente ang naninirahan sa bahay, pero 5 lang ang naroon na mangyari ang sunog. Nakalabas sila kabilang ang isang lalaking PWD at babaeng senior citizen. Ayon sa isang residente, 2 beses nag-fluctuate ang supply ng kuryente at pagtingin niya sa bandang likuran ng bahay ay umuusok na. Napula ang sunog matapos ang halos 1 oras. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy at kabuang halaga ng pinsala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang driver sa karambola ng isang kotse, isang truck at isang bus sa Lubao, Pampanga. Chris, may iba pa bang mga nadamay? Connie, 3 iba pa ang sugatan na pamong mga sakay ng driver sa kotse. Sa kuha ng CCTV sa Barangay San Nicolas 2nd, bumagal ang kotse para lumiko sana pakaliwa. Pero nabangga ito sa likod ng paparating na truck dahilan para mapunta ang kotse sa kabilang lane. Saktong paparating naman noon ang isang bus na nabangga naman ang harapan ng kotse. Dinala sa ospital ang driver pero nasawi rin kalaunan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck na naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and severe physical injuries and damage to properties. Wala siyang pahayag. Nagutan naman ng 2 pulis matapos araruhin ng isang van ang checkpoint sa Barangay Minante 2 sa Kawayan, Isabela. Batay sa investigasyon, lasing ang driver ng van. Bumangga rin ito sa isang SUV bago tumama sa checkpoint. Nadala na sa ospital ang mga sugatang pulis. Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple serious and less serious physical injuries and damage to property ang driver ng van na walang pahayag. Mga mare at pare, mainit ang naging pilot episode ng GMA's First View Original Series at suspense thriller drama na Slay sa GMA Prime. Walang kayang tumalo sa kanya. He was indestructible. Nagsimula na nga ang pagsiyasat sa kung sino ang salarin sa pagkamatay ng fitness coach na si Zach, played by Derek Monasterio. Nakilala na rin sa pilot episode ang 4 na babaeng suspect umano sa krimen. Yan sina Gabby Garcia as Amelie, Mikey Quintos as Sugar, Isabel Ortega as Yana at Julian San Jose as Liv, na naging girlfriend ni Zach at naghiwalay matapos niyang mahuling may kasamang ibang babae ang boyfriend. Ito na nga kaya ang kanyang motibo? Abangan ang Slay sa GMA Prime tuwing 9:25 ng gabi at 11:25 PM naman ang delayed telecast niyan dito sa GTV. Mapapanood din ang Slay sa View Philippines. Para sa Global Pinoys, pwedeng mapanood ang serye sa GMA Pinoy TV. Para naman sa mga gustong mapanood muli ang storya ng pamilya Palacios sa Kapuso Murder Mystery Series na Widow's War, mapapanood yun na yan sa Netflix next month. Tungkol yan sa pagkakaibigan ng mga karakter ni na Kapuso actress Bea Alonzo at Carla Abellana na magkakalamat at pagkatapos mamamatay pa ang kanilang mga asawa. Streaming na yan sa Netflix sa April 16. Sa paggunita ng World Tuberculosis Day kahapon, March 24, nagpahayag po ng pagkabahala ang Department of Health tungkol sa mataas pa ring kaso ng TB sa ating bansa. Sa kanila pong datos, mahigit 540,000 ang naitalang kaso ng tuberculosis noong nakaraang taon. Mas kaunti man daw yan kumpara noong 2023, iginiit ni Health Secretary Ted Herbosa na malayo pa rin ang bansa sa layuning maging TB-free. Sa kabila nito, may bahagyang pagbaba naman sa mga TB-related deaths mula noong 2022 hanggang 2023. Ayon sa World Health Organization, kabilang po ang Pilipinas sa 5 bansa na may pinakamaraming TB cases. Ang TB ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa baga at kumakalat sa pamamagitan ng hangin kapag umubo, bumahing o dumura ang may sakit.
Sa ngayon, wala pang inilalabas na datos ang DOH sa kaso ng TB ngayong taon. Mga kapuso, nagagamot po ang TB. Kaya kumonsulta agad sa doktor o health center kung may mga sintomas kayo tulad ng ubong matagal nang hindi nawawala, pananakit ng dibdib, fatigue o pagod, lagnat at pagbaba ng timbang. Idiniposito ng Commission on Elections sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang source code para sa transmission at makina sa eleksyon. Kasunod po ito ng paglagda ng escrow agreement ng COMELEC at BSP. Layo nito na mas maprotektahan pa ang seguridad sa eleksyon. Ipinakita sa media, watchdogs at stakeholders ang pagdeposito sa vault ng selyadong sobre. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi maaring buksan ang vault ng walang authorization mula sa Kongreso. Idiniin ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng mga kooperatiba sa ekonomiya. Libreng health services ang isinulong ni Alin Andamo sa Albay. Naroon din sina Jerome Adonis, Ronel Arambulo, Teddy Casino, Mimi Doringo, Modi Floranda, Amira Lidasan at Danilo Ramos. Pagpapalakas ng local food industry ang inilatag ni Bam Aquino sa Pangasinan. Galing sa pamumuno ng kababaihan ang kinilala ni Mayor Abby Binay sa QC. Kahalagahan ng road safety ang tinalakay ni Congressman Bonifacio Bosita. Pagprotekta sa women and children's right ang isinulong ni Congresswoman Arlene Brosas. Humarap sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan si David De Angelo. Nag-ikot sa mga palengke sa Cagayan de Oro si Atty. Angelo de Alban. Sa Maynila, nakipagpulong sa mga barangay official si Leody de Guzman. Sa iba't ibang bayan sa Agusan del Sur, bumisita si Senador Bato de la Rosa. Kahalagahan ng pakikiisa ng mga kabataan ang idiniin ni Luke Espiritu. Pagsisigurong sapat ang supply ng bigas ang nais tutukan ni Atty. Raul Lambino. Nag-motorcade si Congressman Rodante Marcoleta sa Muntinlupa. Sa Bohol, hinikayat ni Manny Pacquiao na patuloy na mangarap ang mga atleta. Suporta sa mga magsasakang inihayag ni Kiko Pangilinan sa Parañaque. Nagpaalala si Ariel Querubin na iboto ang mga may tunay na pagmamahal sa bayan. Sa Pangasinan, nakipagpulong si Senator Francis Tolentino sa sektor ng kababaihan at agrikultura. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang motorcycle rider matapos madisgrasya sa Mandaue City. Sa kuha ng dashcam, makikitang nakahinto ang mga sasakyan at paparating ang isang fire truck sa isang intersection doon. Maya-maya, bigla na lang sumulpot ang isang motorsiklo at nagdire-diretso sa intersection. Doon na nasagasaan ang 23 anyos na rider na idineklarang dead on arrival sa ospital. Ayon sa pulisya, Lapu-Lapu City ang rider habang nagmamadali naman ang fire truck para rumisponde sa isang sunog. Nagpunta na sa tanggapan ng Mandaue City Traffic Enforcement Unit ang truck driver na hindi nagbigay ng pahayag. Hinihintay pa ng mga otoridad ang ama ng biktima kung magsasampa ng reklamo laban sa driver. Tila papunta na raw sa basurahan ng Pilipinas, ayon kay Vice President Sara Duterte. At this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. Yan ang sagot ng bise nang tanungin kaugnay sa nauna niyang pahayag na baka mawala na ang bansa pagdating ng 2028. Sinabi niya yon kasunod ng panawagan ng kanilang mga taga-suporta na tumakbo siya sa susunod na eleksyon. Dagdag ng bise, nawawalan na ng pag-asa ang mga tao dahil wala umano silang makita mula sa gobyerno. Sagot ng Malacanang, baka hindi lang nakikita ng bise ang mga proyekto ng pamahalaan. Walang nakikita siya na ginagawa ng administrasyon, malamang ay dahil nasa ibang bansa siya. Ang Pangulo po ay nasa bansa natin ngayon, sa Pilipinas, nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay nawawala po at nasa ibang bansa. Samantala, nasa The Hague na raw sa Biyernes ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abancenia at anak na si Veronica Duterte ayon sa bise. Sa March 28 o 29 din, darating ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman.
Ito na ang mabibilis na balita. Inararo ng dump truck ang 13 concrete barrier, 3 plastic barrier at traffic signages sa istasyon ng EDSA Santolan kaninang madaling araw. Ayon sa nakasaksing security guard sa istasyon, mabilis ang takbo ng truck. Aminado naman ng truck driver na nakatulog siya habang nagmamaneho. Walang naitalang sugatan o nadamay sa insidente ayon sa mga otoridad. Sa kabuuan, abot sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng mga nasirang property ng gobyerno. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property ang truck driver. Sumiklab ang sunog sa isang gusali sa barangay 193 sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Itinaas sa unang alarma ang sunog na agad napula matapos ang ilang minuto. Idiniklarang fire out ang sunog pasado alas 3 ng umaga. Pag-akyat sa gusali ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, nalaman nilang mga basura pala ang nasunog. Ayon sa mga bumbero, posibleng napabaya ang upos ng sigarilyo ang pinagmulan ng apoy. Walang naiulat na sugatan o nadamay sa insidente. Mga kapuso, shortlisted po sa 5 kategorya ng 2025 New York Festivals TV and Film Awards ang 5 programa ng GMA Network. Para sa news program newscast category, shortlisted ang special coverage ng 24 oras sa epekto ng Superbagyong Karina at Habagat noong July 2024. Ang 2024 World Gold Medal winner na The Atom Aralio Specials shortlisted ulit para sa Pogoland sa kategoryang Documentary National Affairs. Para naman sa Documentary, Environment and Ecology category, shortlisted ang Kapuso Mo Jessica Soho episode na Minahan sa Homonhon Island. Ang kauna-unahang investigative documentary film ng GMA Public Affairs na Lost sa Bungeros, na shortlist naman sa Documentary Investigative Journalism category. At ang MMFF 2023 Best Picture na Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs, shortlisted din sa New York Festival's Feature Films category. Sa May 22, 2025 po, ia-anunsyo ang mga mananalo sa mga kategorya sa isang virtual event. Formal nang hiniling ng mga kongresistang impeachment prosecutor sa Senado na mag-issue ng writ of summons kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa impeachment case laban sa kanya. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, pinangunahan ni House Minority Leader at Impeachment Prosecutor Marcelino Libanan ang paghahain ng entry with motion to issue summons sa Senado ngayong umaga para hingin kay Senate President at Impeachment Trial Court Presiding Officer Chis Escudero na maglabas ng writ of summons kay Vice President Sara Duterte. Hiling ni Libanan, pasagutin si VP Duterte sa Articles of Impeachment sa loob ng 10 araw na hindi na pwedeng palawigin. Kasama ni Libanan sa Senado kanina sina Impeachment Prosecutor Ramon Rodrigo Gutierrez ng One Rider Party List, Representative Francisco Paulo Ortega ng La Union 1st District at Representative Jefferson Conghu ng Zambales 1st District. Ayon kay Libanan, malinaw sa konstitusyon na ang impeachment trial ay kailangang mag-proceed forthwith o magsimula agad-agad at sa Rules of Procedure on Impeachment Trials na isang writ of summons ang dapat ipadala sa opisyal na in-impeach para masabihan nito kung kailan haharap sa impeachment court at maghahaan ng kanyang sagot sa loob ng non-extendable period na 10 araw. Binigyan din ng prosecution panel si VP Duterte ng kopya ng inihain sa Senado. Ayon naman kay Escudero, hindi pa niya nakikita ang inihain ng prosecution panel pero ire-refer daw niya ito sa Senate legal team para mapag-usapan nila bukas. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Nadagdagan pa ang mga questionableng pangalan na nakatanggap ng confidential funds ng Department of Education noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, kabilang dito ang mga pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Jog Di Asim. Wala raw mga record ang mga ito sa Philippine Statistics Authority tulad ng mga naunang lumabas na pangalan sa listahan. Hamon ng Malacanang sagutin ito ng bise. Pero ayon sa bise, hindi niya kailangang sagutin ang mga sinasabi laban sa kanya. Dati naman niyang itinanggi na may mali sa paggastos ng Office of the Vice President at DepEd sa confidential funds. We believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries.
marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umano na issue po ng opisina po ni VP Sara. They can say what they want to say. Pwede naman na nila yung sabihin. And then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Tinalakay sa isang bamboo training at seminar sa Antipolo, Rizal ang tamang pagpapalaki ng kawayan at iba't ibang benepisyo nito. Bukod po sa pupwedeng pagkakitaan, makatutulong din ang kawayan para maibsan ang epekto ng climate change. Balitang hatid ni Katrina Son. Wamin bamboo, Machiku, black bamboo. Ilan lang ang mga ito sa bamboo species na ipinakita sa mga lumahok sa 26th Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Sitio Tanzatu, Barangay San Jose, Antipolo City. Ang tawag na sa kanya ngayon ay green gold. Hindi na siya yung poor man's timber. Dahil ang bamboo, it's all over the Philippines. Kung talagang meron kang gustong mangyari sa iyong ginagawang bamboo, mayroong bibili noon. Pinaliwanag sa participants ang kahalagahan ng kawayan at kung paano ito maaaring maging alternatibong pagkakakitaan. Gusto ko pong magtanim po ng bamboo dahil sa climate change po natin ngayon. Laging mainit, sobrang init na upang ma-mitigate ang climate change. Turing ko nga dyan, parang damo lang kasi sa probinsya kung saan-saan lang siya tumutubo. Now I know the important. Napakalaki. Ayon sa isang forester mula sa DENR, malaki ang maitutulong ng pagtatanim ng kawayan, lalo na sa gitna ng nararanasan nating climate change. Napakalaki ng role niya sa carbon dioxide absorption. Magtanim tayo ng maraming kawayan. Bamboo can grow in many areas. Makakatulong na tayo sa kalikasan, makakatulong tayo doon sa pag-mitigate ng climate change. Marami pa tayong pera in the future. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, may ni-reveal ang actress na si Sunshine Cruz. Sabi ni Sunshine na diagnose siya na may autoimmune disease na nakakaapekto sa kanyang muscle building. Naging roller coaster ang kanyang naramdaman itong mga nakaraang buwan dahil dito. In the end, happy si Sunshine sa kanyang pagrampa recently sa isang fashion show at sa natanggap na messages of support mula sa fans at sa kanyang friends. Naglatag ng mga floating barrier ang China sa Bajo de Masinloc ayon sa Philippine Coast Guard. Batay sa ulat ng Super Radio DCBB, sinabi ng PCG na ginagawa ito ng China tuwing dumarami ang bangka at barko ng Pilipinas sa lugar. Layon daw nitong mapigilang pumasok doon ng PCG, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at mga mangingisdang Pilipino kahit pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Ilang beses nang naglatag ng mga floating barrier ang China roon na kalaunay inaalis din ng Pilipinas. Ito ang GMA Regional TV News. Nalunod sa ilog ang isang batang lalaki sa San Jacinto, Pangasinan. Kwento ng ate ng biktimang 10 taong gulang, nagkayayaan ng kanyang kapatid at 3 kaibigan na maligo sa ilog. Napunta raw ang bata sa malalim na bahagi ng ilog kaya nalunod. Humingi raw sila ng saklolo o ang kaibigan ng bata at naisugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nagpaalala pulisya na dapat laging may kasamang nakatatanda ang mga bata kapag lumalangoy. Payo naman ng Department of Health para maiwasang malunod, mainam na mag-aral lumangoy. Kung hindi marunong, manatili sa mababaw na bahagi at matuto rin ng iba't ibang safety rescue skills. Bumaligtad ang isang motorbangka sa dagat dito sa Davao City. Kwento ng isa sa mga sakay ng bangka, pupunta sana silang magkakamag-anak sa Samal Island. Pero nagpasya silang hindi ito ituloy dahil sa malalakas na alon. Nang umikot ang bangka, doon na raw iyon bumaligtad. Nahulog ang 11 sakay nito. Nakatawag pa sila sa kanilang mga kaanak na agad pumunta roon para sagipin sila. Dumating rin kalaunan ang mga otoridad at nasagip ang 19 na tao kabilang ang mga dumating na kamag-anak.
Batay sa investigasyon ng Coast Guard, hindi pampasaherong bangka ang sinakyan ng magkakaanak, kundi isang fishing bangka. Inaalam pa nila ang pananagutan ng nagmando sa bangka na kaanak din ng mga nasakit. Naibigay na ng Philippine Olympic Committee ang mga bagong bahay sa ilang Pinoy medalists sa nagdaang 2024 Paris Olympics. I-turn over na nitong weekend kay double Olympic gold medalist Carlos Yulo ang kanyang brand new house and lot sa Tagaytay City. Gayon din ang para kay boxing bronze medalist Ira Villegas. Ikalawang bahay naman na ito para sa boksingero at bronze medalist na si Nesty Petesio. Nagpasalamat naman ang mga atleta sa natanggap na incentive. Samantala, abiso po sa mga customer ng Maynilad, magsasagawa po ng maintenance work sa kanilang PAGCOR pumping station at reservoir mamayang 2 p.m. hanggang 6 a.m. bukas, March 26. Apektado po niyan ang 6 na barangay sa Las Piñas. Gayon din sa 15 barangay sa Noveleta sa Cavite. Sa Rosario, Cavite, 16 na barangay rin ang mawawala ng tubig. Apektado rin po ng service interruption ang 82 barangay sa Cavite City, 57 barangay sa Bacoor, 84 na barangay sa Imus at 27 barangay sa Kawit. Ang Manila Water magkakaroon naman ng line meter declogging at line maintenance sa Pasig, Antipolo at San Mateo sa Rizal. Isasagawa po yan mamayang 10 p.m. hanggang 4 a.m. sa Pasig bukas, March 26 hanggang 5 a.m. naman sa Rizal. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.